So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, tayo ulit. First impression, ang bilis. Ang dami talagang bagong smartphone today. So meron tayo ngayong bagong announce lang na Xiaomi Redmi 14C. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, kaka-first impression lang natin sa bagong labas dito sa Philippines sa Infinix Hot 50i. Meron na naman tayong bagong announcement na narinig, which is sa Xiaomi Redmi 14C. So ito yung successor of course sa isang napaka mabenta rin na smartphone noong year 2024 ba? 2023. Basta yun, the Xiaomi Redmi 13C. At yan na, ang 14C. Hindi pa siya official na nare-release sa Philippines. Wala pa tayong official din na price sa Philippines. Pero nakita ko na yung presyo niya sa ibang bansa. So sa ibang bansa kasi ang estimation price ng 14C, saan ba yun? Is 139 euros. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, pumapalo siya ng 8,650. Wow! So nasa ganon yung 13C ata, naglalaro siya sa 6 6 to 7. Pagkakalam ko, yes, umabot pa rata ng 7.5 yung 13C. Hopefully, ma-maintain yung price ng 13C or mas mababa pa. Diba? Malay natin. So, pero sa kanyang price, entry level, tingnan natin kung worth it ba yung specs ng Xiaomi 14C. And quick reminder lang, hindi po ito full review of first impression lang to sa mga bagong announce or bagong labas sa smartphone. So gusto ko na magbigay ng quick first impression sa inyo para tignan nyo ba kung sulit itong si Xiaomi 14C. Pero syempre, i-review, game test din natin yan, bibili tayo yan matik dahil mga entry level yan So, the Xiaomi 14C ay merong circular camera module din. Medyo nag-hype na ngayon ng circular camera module sa mga entry-level smartphones today. At meron siyang 50 megapixel main camera. Tapos yung front camera niya is 13 megapixel. Both rear at front ay capable ng Full HD 1080p video recording. When it comes sa screen size, malaki yung screen size nito, 6.88 inches. IPS LCD display, HD Plus 720p by 1640 pixel. So dito medyo tayo mamaya share ko sa first impressions yan. 120Hz screen refresh rate, magandang addition din yan sa mga Xiaomi or Redmi smartphones. When it comes sa OS, out of the box naka siya, Android. When it comes sa OS, naka Android 14 siya. And magandang balita, Hyper OS na siya. Sa chipset, eto mga ka-J-Vlog is bagong chipset nga, the MediaTek Helio G81. Nilagyan na ng Ultra. So, MediaTek Helio G81 Ultra with a clock speed of 2.0 GHz and octa-core CPU siya. And medyo upgraded konti yung GPU dahil Mali G52 MC2. Compare sa MediaTek Helio G81 na merong Mali G52 MP2. So, MC2 na to, mas upgraded na ang GPU niya, which is, I think yan din yung nakikita rin natin sa mga mga ibang Helio chipset na 4G before. And ilang beses ko na rin na-try yung Mali G52 MC2. Kaya naman mag-handle ng mga modern games. Pero when it comes sa high settings sa Genshin, hindi niya kaya. So, depende. Tignan natin kung ma-handle niya yung mga modern games today. At naka-Hyper OS na ang Xiaomi Redmi 14C. Pagdating sa battery, medyo nag-upgrade na mga battery ng entry level. Kasi yun nga, dati is 5K minimum. Ngayon, nagkikita na natin, nagpa-5.1, 5.2. So, si Xiaomi Redmi 14C ay merong 5,160 mAh non-removable battery na support ang 18-watt fast charging. So, yun mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo ngayon yung first impressions ko dito sa Xiaomi Redmi 14C. So, nalaman na natin yung price specs and of course, yung kanyang availability. Ngayon is gusto ko mag-share ng first impression sa kanyang specs. So number 1, sa display muna tayo. Display, screen size is all good, malaki. Medyo disappointing lang yung notch. Ewan ko ba, tulad na sinasabi ko sa mga ibang video ko, hindi ko ba alam kung may extra cost ba gawing bilog yung nasa display. Diba, kung wala ka namang gagastusin, bilogan mo na. Kasi, ano pa na yung notch punch hole na tayo. So let's face it, notch display is super duper outdated. I know wala yung effect when it comes sa specs, when it comes sa features, when it comes sa performance.
Pero iba kasing consumers, pag nakakita ng notch, parang ano sila ano na sila, nadi-disappoint. So, syempre, mas magandang punch hole display. So, yun, hopefully, so yun lang naman, medyo downfall ng display niya. And, eto, sa HD Plus 720p, I know wala pa tong price sa Philippines, pero when it comes sa conversion niya kasi sa ibang bansa, nasa ano siya, 8,000 pesos. For 8,000 pesos smartphone, hindi yan bagay ang HD Plus 720p. Pero hindi natin alam, mali mo sa Philippines, ang 6,000, below 5,000, ay below 6,000, medyo okay ang HD Plus 720p sa ganung presyo. Hindi natin alam. Pag sa Philippines, tingnan natin kung ano. Kaya 50-50 pa tayo, depende na lang kung anong price niya dito sa Philippines. Next is the 120Hz screen refresh rate, magandang addition. So, nakakatuwa na mga entry-level smartphone ay nag-step up na when it comes sa screen refresh rate. Tapos sa mga mid-range, nakikita natin 144Hz na. Susunod niyan, 175Hz. Yan, napakalupit ng mga refresh rate today. So, 120Hz is a welcome addition sa entry-level smartphone ngayon ni Xiaomi. Next is the chipset. The chipset is fine, okay naman. The MediaTek Helio G81 Ultra. Nilagyan na nila ng word na Ultra kasi MC2 na siya compare sa MP2 sa G81 base model. So yun, the G81 chipset, the G81 Ultra, presyo, kung 6,000 to, pwede yan. Pero when it comes sa 8,000, yan, sa I think MediaTek Helio G99 ang pinaka the best fit pag 4G sa ganyang mga price, 8, MediaTek Helio G100, G99 Ultra, yung mga yan. Pero yun, yung G81 Ultra depende na lang din sa price na makikita natin sa Xiaomi Redmi 14C dito sa Philippines. Next is yung kanyang design. The design is, ayun, yan na rin nagte-trending talaga sa entry ngayon is yung circular camera module na napakalaki doon sa likod. Before ang kinokopya nila, before ang hype nun is yung mga iPhone lookalike. Ngayon is yung mga Huawei lookalike, yung mga Mate. Si Huawei kasi ang nagpa-uso or nagpa-trending sa circular camera module, di ba? Una natin nakikita ang mga circular camera module sa mga Huawei Mate series. So, yon is when it comes sa design is very eye-catching dahil pag ginamit naman, sabi mga circular smartphones ko. Wait lang. Kumuha ko dito. Ito, di ba? Mga circular camera module. Ganito rin siguro itsura ng Xiaomi Redmi 14C. At ang pinakala sa battery and fast charging rate. The battery is all good. Magandang addition na tinasa nila or beyond 5,000 mAh battery capacity ang nilalagay ngayon ng Xiaomi dito sa Xiaomi Redmi 14C. Pero 50-50 rin tayo when it comes sa fast charging rate. Depende ulit sa presyo kung magkano yan dito sa Philippines. Kung 8,000, hindi magandang 18 watts. Legit yan. Pinaka the best fit when it comes sa 8,000 peso segment, pinaka minimum at least is 33 watts, di ba? Kung i-upgrade mo rin naman ang battery mo, sana i-upgrade mo rin yung fast charging rate. So hopefully, tingnan natin kung magkano nga ba ang presyo ng Xiaomi Redmi 14C dito sa Philippines. So yun, ang first impressions ko so far dito sa Xiaomi Redmi 14C. Maganda rin naman yung specs, medyo may mga nakaka-disappoint na part, pero medyo may nakakatuwa rin naman na part. Nagde-depende na lang talaga yan when it comes sa presyo. So, abangan nyo na lang, Matic, pag naging available yan dito sa Philippines, bibili tayo yan. I-review agad natin yan, mga ka-J-Vlog, para tingnan natin kung sulit bang i-purchase ang Xiaomi Redmi 14C compare sa 13C na sobrang na-enjoy ko yung smartphone na yun. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression sa Xiaomi Redmi 14C. I-check nyo lang parati itong description box ko. Kasi pag nag-available na yan sa Shopee, Matic, magkakaroon na po ng link yan sa description box.